Everyone, so today kukwentuhan ko kayo kung paano ba ako nakapunta dito sa Canada. Actually, nandito tayo sa backyard nila ate kanina. Medyo nag-snow, kaya lang natunaw siya agad kasi saglit lang. Medyo malamig dito ngayon, windy siya, kahit sunny, medyo windy. So, kukwentuhan ko kayo kung paano ako nakapunta dito sa Canada. Kaya lang hindi ako magtatagal dito sa labas kasi malamig talaga siya. So, kaya nagiginig yung kamay ko. So, babalik ulit ako sa loob. And, magkwentuhan tayo kung paano ako nakapunta dito sa Canada via student pathway. So, back 2020, during pandemic time, COVID time. So, yung nakikita nyo ngayon, actually, nagpunta kami ng school ng pamangkin ko during International Day kasi meron din silang International Day dito, and then nagluto si ate ng pansit and then hinatid dun sa school. So, ayun. So, during, sige, balik tayo dun sa kwentuhan natin. So, back 2020, nagplan kami na kunin ako nila ate. Ang pathway na gagamitin namin is student pathway. So, dahil nandito na sila ate nun sa New Brunswick, so ang una naming step na ginawa is nag-research kami ng school. So, yung school na na-research namin is New Brunswick, NBCC, New Brunswick Community College. So, naghanap kami ng program na gusto kong program. So, yung program na napili ko at that time is ECE, Early Childhood Education. So, yan, naglalakad kami niya, papunta kami ng Subase. Naghahanap kasi kami ng cake para kay kuya. So, in a way, so, nung nakahanap na kami ng program na ECE, so, nag-apply ako. And, I remember at that time, yung mga requirements ng school is IELTS, DOR, transcript of records mo, and then high school diploma mo, in BI, then birth certificate, marami pang iba. So, depende yan sa school na a-applyan nyo. So, hindi ibig sabihin na same ng requirements. So, may ibang requirements siguro dun sa school na a-applyan ninyo. But anyway, so, nakapasa na ako sa school, and then nagbigay na sila ng letter of acceptance sa akin. But at that time kasi, October 2022, na-receive ko yung letter of acceptance. But 2 hours ang travel time niya kasi yung campus na na-applyan ko pala is Miramichi. So, hindi siya Moncton. So, malayo siya. Sobrang layo siya kila ate. So, 2 hours travel time. So, it was my mistake. So, winidraw ko yung application. And then, ang ginawa namin is nag-transfer dito sa Moncton ng application. And then, at that time, wala na kaming program, wala nang open na program para sa international students. So, medyo late na siya at that time. So, wala na yung ECE na program. So, nagantay uli ako ng another year para mag-open yung international student. So, after that, during waiting time, kinumpleto ko na yung ibang requirements then. Tapos na pala yung requirements ng IELTS noon. But, we will make a separate video for that. But anyway, so, another waiting time, 1 year ulit na pag-aantay. So, nag-decide kami na ang kukunin namin is personal support worker na lang kasi 1 year lang siya, and then mas more ang tuition fee niya. And then, at that time, is related din siya sa nakuha kong sa course ko during college. So, mas okay siya kasi mas mura ang tuition fee. So, nakuha ko na yung LOE niya, yung letter of acceptance, nakapasok ulit ako, praise God, sa program na yon. So, after nakapasok ako, nag-apply na ako sa immigration, sa IRCC. So, lahat ng to ay online lang to. So, nag-research ulit ako, panibagong nood-nood ng video sa YouTube, ng mga successful na YouTuber, ganyan-ganyan. So, nag-join din ako ng mga Facebook groups, nagbasa-basa, kasi DIY process lang ako So, wala akong agency. So, wala din akong pambayad ng agency.
So, nag-research lang talaga ako. And then, after that time, nung nakumpleto ko na yung requirements sa IRCC. So, May 2023, nag-lodge na kami ng application. So, after pagka-lodge ng application, so, marami pang gagawin, biometrics, medical. So, another research uli sa mga Facebook group kung ano yung gagawin mo. Pero, at the time kasi medyo, yung anxiety ko is medyo mataas na siya. Pero, ang mindset ko dati is, whatever happens, I will still praise God. So, thankful ako at that time. Kasi, binigyan ako ng positive mindset ni Lord. And then, thank God din kasi sila ate, andun yung support talaga nila sa'yo. 100%. And hanggang ngayon nagpapasalamat ako doon kasi nandito na ako sa Canada. Lahat ay supportado talaga ako. From accommodation, pagkain, lahat-lahat talaga. And nagpapasalamat talaga ako sa buhay nila dahil doon. And so, ito na. So, nung nakapasa na ako sa immigration, I think 1.5 month lang yung inantay ko. And then, nagkaroon na ng result. I remember 1 a.m. yun. Nung nag-message sa akin yung do not reply. So, nanginginig talaga ako na buksan yung email kasi sabi ko, Lord, whatever happens, ikaw nang bahala. So, yun. Thank God na pasado naman. So, yung nakikita nyo ngayon sa airport yan and lahat ay bago sa akin talaga kasi nagkaroon ako ng international flight pero iba yung nasa Toronto. Medyo mahaba yung flight ko. Separate video na lang siya. Yung mga yan, mga bago sa akin, yung mga experiences pero marami tayong natutunan dyan. So, yan, naglalakad ako sa 1 o'clock in the morning yan, naglalakad ako sa Toronto Airport. And yung mind ko is always pasasalamat lang talaga kasi nakalagpas na ako niya ng immigration. And sobrang thank you ako kasi kahit na mag-isa lang ako na nagta-travel, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. So, I think yung pinaka ma-advise ko is huwag matakot kung ikaw ay first timer sa lahat ng ginagawa mo ngayon, DIY ka man, or first time traveler, huwag kang matakot kasi lahat naman tayo nagsisimula sa umpisa. And kung kinaya ng iba ay kakayanin din natin. So, samahan ng yung dasal natin, samahan natin ang gawa. And do your best kasi dun, pag ginawa mo yung best mo is wala kang regret na mararamdaman. So, yeah, and hopefully to see you another vlog natin. So, pwede kayo mag-comment kung ano yung gusto nyong malaman sa next video natin, yun yung gagawin natin. Pero for sure, more on informative na yung gagawin nating video para sa ibang tao na makakapanood din sa mga aspiring international students. So, yun lang po and God bless us all.